naman po siya ng mabuti. Like, kunyari, ng needs and wants po, parang nakakagaan din ng loob pag nakakatulong ka ng mabuti sa kapwa mo. Nakaka-overwhelm sa sarili mo kasi may nagagawa kang tama or mabuti sa iba or sa kapwa na usually kailangan ng help, or let's say yung ibang hindi nag-ask for help but nagkukusa ka mismo to help them. Kumbaga nakaka-overwhelm kahit hindi sila naghingi sa'yo ng tulong. At least nakakaramdam ka na ito kailangan nito ng tulong. So kumbaga sa sarili mo may masasabi mo na ngayong araw may nagawa ko kasi hindi lang yung taong yan nag-ask sa akin ng tulong, kundi nagkusa ako para tumulong sa kanya. Tsaka po kasi pag tumulong ka sa isang tao, parang nababalik din siya sa'yo. Kumbaga, nagiging pag need mo din, parang nababalik din siya sa'yo ng kusang loob na ayun po. Siyempre, nakakaramdam po ako ng kaligayahan. Bilang isang Christian na naglilingkod kay Lord, isa po yung sa pinangahawakan namin to yung good works. Hindi dahil gusto lang namin gumawa ng mabuti sa kapwa namin, pero dahil naranasan din namin na magawa ng mabuti, na may nagmamahal sa amin ganun. Kaya parang, siyempre sa amin is to give back the goodness, give back the empathy, give back the yung naranasan namin, the love na na-experience namin. For me po, opo. Kasi po, nakakatulong po siya sa akin, hindi lang po sa pangsarili ko lang po. Nakakatulong din po ako sa ibang tao. Tsaka magaan at masarap din po sa loob po na makatulong din po sa iba at sa mabuting paraan din po. Iba din po kasi kapag nakagawa tayo ng mabuti sa iba, parang nagiging good model or example po tayo sa ibang tao para po mabahagi po kung ano po yung tamang gawain at mabuting gawain. Kasi maganyan sa pakiramdam parang ginaguide ka ng Diyos sa bawat desisyon na ginagawa mo sa buhay, lalo na kapag nakakita ka ng taong nangangailangan. Supposed to be, lalo sa panahon ngayon, ay mga tao, makikita natin na kung saan lumalapit. Sa konting bagay na ibigay mo, kahit sa magbigay ka ng piso, malaking bagay na sa kanila. Pero hindi mo nare-realize na mas malaki yung impact nun pagdating sa iyo. Kasi hindi mo nababago yung buhay nila dahil sa piso, kundi nababago yung sarili mo dahil sa pananaw na meron ka. Kumbaga, kabalik na rin din lang sa masama Kapag gumawa ka ng masama, nagiging masaya ka pero hindi mo alam na yung kaluluwa mo, nagiging malungkot siya sa iyo physically at saka yung spiritually. So, kailangan talaga maging mabuti ka lang sa kapwa, ituloy mo lang yung ginagawa mo. And another day, marirealize mo na yung taong ginawa mo ng mabuti, ngingiti at ngingiti sa iyo. Ayun yung magiging sukli kapag gumawa ka ng mabuti. Parang sa akin, simple lang naman yung nagagawa ko. Hindi parang financially na itutulong mo. Kumbaga yung pagtulong mo sa kanila na pagbibigay ng advice, pakikipag-usap sa kanila, para lang gumaan yung nararamdaman nila. Like, hindi naman lahat ng tao kaya mag-open up. As long as nandiyan ka, nakikinig ka, nakakatulong na sa kanila yun. Para sa sarili nila na yung mabigat na nararamdaman nila is lumalabas and may nakakaintindi sa kanilang tao. One thing na na-realize ko ay na-experience ko yung love ni Lord. Ayun yung pinaka-na-experience ko. Ayun yung love na nakapag-transform sa akin. Ayun yung love na kahit may war, kahit may famine, meron akong peace. Kahit may magawa man ako na mabuti, meron akong pangahawakan na love na alam ko na na-transform na ako. Alam ko na nabago na ako. So, ayun yung love na na-experience ko. And ayun lang. Ayun din yung love na sinishare ko sa iba through good works. Sa pamamagitan na lang po ng pagiging mabuti po sa lahat ng tao, by spreading love po and sa pag-respect na rin po sa ibang tao. Kasi yung pagiging mabuti, dapat nag-uumpisa yun sa pamilya. Pag-asikaso, sa simpleng bagay, pagtulog, paghuhugas ng pinggan, na ipapakita mo yung pagtulong mo sa pamilya. At nagiging masaya, nagkakaroon ng magandang komunikasyon. So, paglabas mo ng tahanan, ganun din. Tulungan mo din yung kapwa mo, hindi lang yung basta yung sarili mo natutulungan, kundi yung ibang kapwa, yung kapwa-tao mo na higit na nangangailangan din. So, kailangan, may tinatawagan tayo ng helping hands. Kailangan, iabot na lang natin kung paano yung ginawa ng Diyos, paano tayo tinutulungan. Kumalala lang natin yung ginawa ni Jesucristo doon kay Pedro. Nalulunod siya. Inabot niya yung kanyang kamay. Kung mapansin natin, inabot yung kamay. So, ganun din tayo. Kailangan iabot natin din extend natin yung kamay natin sa ating kapwa para
makatulong tayo. At ang balik naman nun, kaligayahan. Nakararamdam ka ba ng kaligayahan kapag nakakagawa ka ng mabuti? Kapansin-pansin na maraming tao ang nakararamdam ng saya pagkatapos gumawa ng kabutihan, kahit wala silang inaasahang kapalit. Ayon sa neuroscience, ang pagtulong sa kapwa ay maaaring mag-activate ng mga bahagi ng utak na may kaugnayan sa reward, connection, at emotional well-being. Kaya't ang paggawa ng mabuti ay kadalasang nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kagalakang nagmumula sa paggawa ng mabuti? Pagka ang isang kasangkapan malinis, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti, gagamitin ng may-ari yon. Kaya pag nakakagawa ka ng mabuti, ibig sabihin ginagamit ka ng may-ari, ginagamit ka ng Diyos. Hindi ba malaking yun, malaking karangalan mong ginagamit ka ng Diyos? Gusto kanyang gamitin, pag pumayag ka at ginawa mo mabuti, napakalaking ginhawa ng kalooban. Amen Kasi kaya tanong mo pag nakagawa ka ng mabuti sa kapwa, hindi ba may nararamdaman kang spiritual delight o isang parang kaligayahang spiritual nakagawa ka ng mabuti? Maginhawa sa kalooban, yun yung tinatawag na kagalakan sa Espiritu Santo. Ang isang dapat nating maintindihan, kaya merong ligaya sa kalooban, hindi natin na-appreciate. We are short of appreciating that. Hindi natin nakikita. Kaya tayo nagtagumpay gumawa ng mabuti. Sinamahan tayo ng Diyos. Ginamit ka Amen ng po. Diyos. On that particular occasion, ginamit ka ng Diyos. Kasi kung alin man ang malinis sa kasangkapan, ay ginagamit ng may-ari na handa sa bawat gawang mabuti. Kasi halimbawa, sa isang bahay, ang inuman baso. Pero walang basong malinis. Kahit na yan pinggan kung minsan ginagamit mo sa pag-inom Kahit Totoo pinggang po. malukong. No? Walang malinis na baso uhaw na uhaw ka na o kaya nahirinan ka. Kahit nga hindi baso pagka malinis, may baso man, sandami man, sandamukal, marumi lahat. Nagtatataid, sabi ng lola ko. Kahit tasa lang, yun na ang iinuman mo. Ganun ang Diyos. Yung taong nahahanda sa gawang mabuti, yung malinis. Malinis ang puso, malinis ang konsyensya, malinis ang mata, malinis ang pakikisama. Kahit hamak ka lang, mahirap ka lang, malinis ka, gagamitin ka ng may-ari. At pagka nagamit ka ng may-ari, isang karangalan na natin yun. Alam nyo, yung pagsama ng Diyos, tagos yun sa ating panahon. Yung sabi ni Kristo, sasamahan ko kayo. Gagawa ka lang ng mabuti, sasamahan kita. Pag sinabing sasamahan, di ba nakakalakas ng loob yun? Halimbawa, natatakot ka. Sabi nung pulis, ako bala, sasamahan kita. Kung mo alam mo, may baril yung pulis. Lakas ng loob mo ngayon, sasamahan ka ng pulis yung pulis na yun, mababaril din yun, mamatay yun Pag ang nagsabi sa yung sasamahan kita, isang hindi na mamatay, may-ari ng lahat ng bagay, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, hindi ba lalo kang dapat magtiwala at matuwa, no?